Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayon ay susuriin natin ang paksa 1 tasa bago matulog para linisin ang sobrang asukal sa katawan. Sa aking 35 taon ng karanasan bilang isang doktor, marami na akong nakitang naghahanap ng natural at madaling paraan upang kontrolin ang kanilang blood sugar. Totoo ng ilang pagkain likido at buto ay makakatulong, ngunit ang problema ay marami ang hindi gumagamit nito ng tama. Tatalakayin natin ang isang pulbos, ang psyllium na maaring maging matalik mong kaibigan o isang panganib, depende sa kung paano mo to ginagamit. Kaya alamin natin kung ano ang mga tool na talagang gumagana. Mula sa isang likidong malamang na nasa iyong kusina na ngayon hanggang sa mga herbal teas na inumin sa gabi, mga buto, at syempre ang pulbos na tatalakayin natin kung paano gamitin ng tama. Ang isa sa mga ito ay isang likidong malamang na nasa iyong kusina na ngayon ang suka ng niyog o suka ng sasa. Ang pangunahing sangkap nito ay ang acetic acid na nagpapabagal sa panunaw ng carbohydrate sa iyong tiyan. Sa ganitong paraan, ang asukal mula sa iyong kinakain ay pumapasok sa iyong dugo ng mas dahan-dahan nang walang biglaang pagtaas. Ngunit ito ang twist na hindi alam ng marami. Ang pinakakaraniwang paraan ng pag-inom nito ay talagang isang kontrabida na nagkukunwari bilang bayani. Ang ibig kong sabihin ay ang ritual sa umaga ng isang baso ng tubig na may suka sa walang laman na tiyan. Bakit? Dahil ang malakas na acid na iyon ng walang proteksyon ng pagkain sa iyong tiyan ay sumisira sa enamel ng iyong ngipin. Unti-unti nitong sinisira ang ibabaw ng ngipin. Bukod pa rito, iniirita nito ang lining ng iyong esophagus at ang gastric mucosa. Kung meron ka ng gastritis o acid reflux, ang ugaling ito ay maaaring magpalala sa iyong sitwasyon. Ngayon, ang tamang diskarte ay iba. Kapag uminom ka ng isang kutsarang suka ng niyog na nilabnaw sa tubig sa iyong hapunan, sinasamantala ng oras na to, ang isang bagay na tinatawag ng agham na second meal effect. Kung ang iyong glucose sa gabi ay nananatiling mas matatag ang iyong katawan, ay mas mahusay na tumutugon sa insulin sa susunod na araw at nagre-resulta ito sa mas mahusay na antas ng asukal sa iyong almusal. Ngunit tungkol sa gabi, may iba pang mga tool na gumagana habang ikaw ay natutulog upang kontrolin ang iyong asukal. Ang kontrol sa asukal sa gabi ay hindi lamang nakasalalay sa suka. Merong 3 herbal teas na may 2 kapangyarihan. Binababa nila ang iyong asukal at pinapabuti ang kalidad ng iyong pagtulog dahil ang maayos na pagtulog ay isang mahalagang pundasyon para sa mahusay na paggana ng iyong insulin. Ang una ay ang chamomile, ang mga dilaw na bulaklak na to na iniinom ng marami para lamang sa panunaw ay merong compound na tinatawag na apigenin na nagpapapakalma sa iyong nervous system, nagpapababa ng cortisol sa gabi at nagpoprotekta sa mga cell ng iyong pancreas na siyang gumagawa ng insulin. Kapag bumaba ang iyong cortisol sa gabi, mas mahusay na pinangangasiwaan ng iyong katawan ang asukal pagkagising. Kung gusto mong samantalahin ito, maghanda ng isang herbal tea na may pinatuyong bulaklak sa isang tasa ng mainit na tubig. Hayaan itong magbabad sa loob ng 8 minuto at inumin ito 1 oras bago matulog. Ang pangalawa ay ang lemon balm o melissa. Ang halaman na to ay gumagana sa GABA receptors sa iyong utak, ang parehong ginagamit ng ilang gamot para sa pagkabalisa. Sa pamamagitan ng pag-activate ng mga receptors na to, ang iyong isip ay nagiging relax, bumaba ang iyong stress, at mas mahusay na kinokontrol ng iyong katawan ang glucose sa gabi. Maaari mong ihanda ang lemon balm sa parehong paraan ng chamomile, 8 minuto ng pagbababad at 1 oras bago matulog. Ang pangatlo ay ang passion flower. Ang halaman na ito ay isang malakas na pampatulog. Kapag maayos ang iyong pagtulog, hindi tumataas ang iyong cortisol sa madaling araw. Ang mga pagtaas ng cortisol sa gabi
ay ang dahilan kung bakit marami ang nagigising na may mataas na asukal kahit na hindi sila naghapunan ng gabi. Ngunit habang inihahanda mo ang mga herbal teas na ito sa gabi, mayroong isang impostor sa iyong aparador na ginagamit ng marami sa paniniwalang nakakatulong ito sa kanilang asukal. Ngunit sa katunayan ay maaring nakakasira sa kanilang atay. At ang impostor na iyon ay isang pampalasa na ginagamit ng milyon-milyon araw-araw. Ang ibig kong sabihin ay ang kanela, ang kayumangging pampalasa na ipinupulbos mo sa iyong kape o oatmeal. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ilang compounds ng kanela ay maaring mapabuti kung paano tumutugon ang iyong mga cell sa insulin. Nakakatulong ito upang ang glucose ay makapasok sa iyong mga tissue sa halip na manatili sa iyong dugo. Ngunit hindi lahat ng kanela ay pareho at ang pagkakaiba sa pagitan ng isang uri at iba pa ay maaring magpabago ng isang kaalyado sa isang kaaway. Ang kanela na makikita mo sa karamihan ng mga supermarket, ang pulbos na nasa generic na garapon ay cassia cinnamon. Nagmula ito sa China, Vietnam o Indonesia at mayroong problema ang napakataas nitong nilalaman ng kumarin, isang compound na maaaring nakakalason sa iyong atay kung ito ay kinakain araw-araw. At magkano ang sobra? Isang kutsarita ng cassia cinnamon sa isang araw ay minsan ay lumalampas na sa itinakdang ligtas na limitasyon. Kung kukunin mo ang dami na iyon sa loob ng ilang linggo o buwan, ang iyong atay ay magsisimulang mag-ipon ng pinsala. Maaring wala kang maramdaman sa simula, ngunit ang mga pagsusuri ay nagpapakita ng altered liver enzymes. Ang mito ay nagsasabihan na kanela ay kanela na hindi mahalaga kung ano ang bibilin mo, ngunit ang katotohanan ay ang uri ay mas mahalaga kaysa sa dosis. Ang tunay na kanela ay tinatawag na Ceylon. Nagmula ito sa Sri Lanka at ang nilalaman nito ng kumarin ay napakababa na maaari mo itong kainin araw-araw nang walang anumang panganib habang pinapanatili ang parehong benepisyo para sa iyong asukal. At tungkol sa mga pagkakaiba sa tindahan, ang Ceylon cinnamon ay karaniwang malinaw na nakasaad sa label. Ang Ceylon ay medyo mas mahal ngunit pinoprotektahan nito ang iyong kalusugan. Kung ang pakete ay nagsasabi lamang na kanela ng walang paglilinaw, ipagpalagay na ito ay cassia. Isa pang pahiwatig, ang Ceylon ay may mas maitim na kulay samantalang ang cassia ay maitim at matingkad na kayumanggi. Kung walang nakasulat sa label, sinisigurado ko sa iyo na iyon ay cassia variety na mas ekonomiko para sa producer. Kapag may nagbebenta sa iyo ng magandang Ceylon cinnamon, ipinagmamalaki nila ito sa label. Ngayon kung gusto mong gamitin ito para sa iyong asukal, magdagdag ng kalahating kutsarita ng Ceylon cinnamon sa iyong almusal, ihalo sa vegetable yogurt, oatmeal o smoothies. At pagdating sa tunay na mga kaalyado na hindi gaanong pinahahalagahan ng marami, merong isang grupo ng maliliit ngunit malalakas na pagkain upang pigilan ang pagsipsip ng asukal sa iyong bituka. At ang mga ito ay ang mga nuts at seeds, walnuts, almonds, chia seeds, flax seeds, pumpkin seeds, lahat ay merong isang pangunahing katangian. Pinagsasama nila ang tatlong elemento sa isang kagat malusog na taba, fiber at protina. Ang trio na ito ay nagtutulungan upang pabagalin ang bilis ng pagsipsip ng iyong katawan ng carbohydrates. At paano ito gumagana? Kapag kumain ka ng isang plato ng kanin o pasta ng mag-isa, mabilis na nabubulok ang carbohydrates. Ang iyong glucose ay tumataas tulad ng isang rocket. Ngunit kung magdaragdag ka ng isang dakot ng nuts o seeds bago o habang kumakain ka, ang taba ay nagpapabagal sa pag-emptying ng tiyan. Ang fiber ay sumisipsip ng bahagi ng asukal at ang protina ay nagpapagana ng mga signal ng kabusugan na pumipigil sa iyo na kumain ng sobra.
Ang resulta ay isang mas maayos na glucose curve ng walang biglaang pagtaas. At sa loob ng grupong ito, 2 buto ang namumukod-tangi dahil sa isang bagay na nagpapahirap sa kanila, chia at flax seeds. Kapag pinaghalo mo ang mga buto na to sa tubig, bumubuo sila ng makapal, malagkit na gel. Ang gel na to ay hindi palamuti, ito ay isang matrix na bumabalot sa asukal mula sa iyong kinakain habang dumadaan ito sa iyong bituka. Ito ay gumaganap bilang isang pisikal na hadlang. Ito ay isang mekanismo na katulad ng psyllium na tatalakayin natin mamaya na may dagdag na benepisyo ng pagbibigay ng omega-3, isang fatty acid na nagpapababa ng talamak na pamamaga na nauugnay sa insulin resistance. Kung gusto mong samantalahin ang gel na ito, gilingin ng 2 kutsara ng flax o chia seeds, ihalo sa kalahating baso ng tubig, hayaan itong magbabad sa loob ng 15 minuto hanggang sa mabuo ang mala-gelatin na texture at inumin to 30 minuto bago ang iyong pangunahing pagkain. Inihahanda nito ang iyong bituka upang mas mahusay na pangasiwaan ang mga carbohydrates na darating pagkatapos. Ang mga buto na ito ay nagbibigay din sa iyo ng magnesium, isang mineral na mababa sa marami na may problema sa asukal. Ang magnesium ay nakakatulong sa iyong mga cell na buksan ang kanilang mga pinto sa insulin. Kung walang sapat na magnesium, kumakatok ang iyong insulin sa pinto, ngunit hindi maganda ang tugon ng mga cell. At 30 gramo ng pumpkin seeds ay nagbibigay sa iyo ng halos kalahati ng magnesium na kailangan mo araw-araw. Pagkatapos, ang mga walnuts ay may isa pang nakatagong benepisyo. Pinapabuti nila ang paggana ng iyong arterial lining. Kapag ang iyong asukal ay chronically mataas, nakakasira ito sa panloob na pader ng iyong mga arterya. Pinoprotektahan at inaayos ng mga walnuts ang mga ito salamat sa kanilang polyphenols at omega-3 fats. At ano ang karaniwang dosis? Isang maliit na dakot sa isang araw, 7 o 8 walnuts o 2 kutsarang buto. Maaari mo silang kainin ng hilaw-ihawin ng walang asin o gawing spreads. Ang susi ay walang dagdag na asukal, walang labis na asin at hindi piniprito. Ang diskarte na to ng pagdaragdag ng taba, fiber at protina sa iyong mga pagkain ay nagbabago kung paano pinangangasiwaan ng iyong katawan ang carbohydrates. Ngunit pagdating sa carbohydrates, merong 2 pang-araw-araw na pagkain na nagdudulot ng higit na pagkalito kaysa sa iba pa pagdating sa pagkontrol ng asukal. At ang paraan ng paghahanda mo sa mga ito at ang oras na kinakain mo ang mga ito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagtulong o pagkasira. Ang ibig kong sabihin ay ang tinapay at prutas. Simulan natin sa tinapay. Sinasabi nila sa iyo na ang whole wheat bread ay mas mahusay para sa iyong asukal kaysa sa puting tinapay. At ito ay totoo, ngunit kung ang ibig nating sabihin ay tunay na whole wheat bread ang kayumangging tinapay na binibili mo sa supermarket ang may maitim na kulay at ibinebenta bilang integral. Maraming beses ito ay isang kasinungalingan na nakabalot sa cellophane. Meron tong refined flour bilang base, kaunting brand na idinagdag upang matugunan ang legal na minimum caramel coloring upang bigyan ito ng maitim na kulay na mukhang malusog at corn syrup o molasses upang mapabuti ang lasa. At ang resulta ay isang produkto na nagpapataas ng iyong asukal halos kasing taas ng traditional na puting tinapay. At paano mo matutukoy ang impostor na ito? Basahin ang listahan ng mga sangkap. Kung ang unang item ay hindi nagsasabi ng 100% whole wheat flour o whole grain flour, ikaw ay merong refined product na nagkukunwari. Ang tinapay na talagang makakatulong sa iyo ay ang tunay na sourdough whole wheat bread. At dito ang paghahanda ang nagbabago ng lahat. Ang sourdough ay isang kultura ng ligaw na bakterya at lebadura na nagpapaburo ng harina sa loob ng ilang oras o araw.
Ang prosesong ito ay pre-digest ang ilan sa mga starch na sinisira ang mga ito bago pa man dumating sa iyong bibig. Kapag kinain mo ang tinapay na ito, mas dahan-dahan sinisip-sip ng iyong katawan ang asukal kaysa sa isang industrial hindi fermented na tinapay. Kaya kung gusto mong isama ang tinapay sa iyong dieta nang hindi nagpapataas ng iyong glucose, hanapin ang mga artisanal na panaderya na nagpapaburo ng kwarta sa loob ng hindi bababa sa 12 oras. Direktang magtanong, ipagmamalaki ng isang mahusay na panadero ang kanyang proseso. Ngunit kahit na sa pinakamahusay na tinapay sa mundo, ang oras na kinakain mo to ay gumagawa ng pagkakaiba. Huwag kailanman simulan ang iyong pagkain sa tinapay. Kapag walang laman ang iyong tiyan, mabilis na nasisipsip ang unang kagat ng carbohydrate. Ang tamang diskarte ay kainin ito kasama ng mga gulay protina ng halaman tulad ng munggo o tofu o malusog na taba tulad ng avocado o nuts. Kapag ang tinapay ay dumating kasama ng mga pagkain ito, nagtatrabaho na ang iyong tiyan sa pagtunaw ng fiber, protina at taba, pinapabagal ng mixture na iyon ng lahat. Ang asukal mula sa tinapay ay pumapasok ng paunti-unti sa iyong dugo, hindi tulad ng baha. At ano ang makatwirang bahagi? Isang manipis na hiwa na kasing kapal ng iyong hinlalaki, hindi kalahating tinapay. At ngayon ay dumating ang prutas. Dito ang oras ng araw ang nagbabago ng lahat. Ang prutas ay natural, mayaman sa bitamina at may fiber, ngunit mayroon din itong fructose, isang asukal na pinoproseso ng iyong atay. Sa gabi kapag bumagal ang iyong metabolismo, ang malaking bahagi ng prutas ay maaaring magtaas ng iyong asukal sa problematikong paraan. Hindi ito kailangan ng iyong katawan sa oras na iyon at nakakasagabal din ito sa regulasyon ng glucose sa gabi. Kung mahilig ka sa prutas, ilipat ang iyong pangunahing bahagi sa tanghali pagkatapos kumain kapag aktibo ang iyong katawan at magagamit ang enerhiya na iyon. Isang mansanas, isang peras, isang buong dalandan, hindi juice. Ang fiber sa pulp ay nagpapabagal sa pagsipsip ng fructose. At kung sa gabi ay pakiramdam mo ay kailangan mo ng matamis, maaari kang maglimita sa isang maliit na dami ng berries, blueberry, raspberry, strawberry, kalahating tasa, ang pinakamataas. Ang mga prutas na ito ay may mas kaunting asukal kaysa sa ibang prutas at mas maraming anti-inflammatory compounds na nakakatulong sa iyong sensitivity sa insulin. Ang pagsasaayos na to ng oras at dami ay nagbabago kung paano nakakaapekto ang prutas sa iyong glucose. Hindi ito tungkol sa pag-alis nito, ito ay tungkol sa pagkain nito kapag mas mahusay na mapamahalaan ng iyong katawan. Ang mga patakaran na ito tungkol sa tinapay at prutas ay maaaring mukhang mahigpit, ngunit ang mga ito ay mga estratehiya batay sa kung paano gumagana ang iyong metabolismo sa buong araw. At pagdating sa mga pagkain na kinatatakutan ng marami dahil sa kanilang nilalaman ng carbohydrate, merong isang grupo na nararapat ng kompletong pagsusuri sa kanilang hindi makatarungang reputasyon. At iyon ay ang mga legumes, lentils, chickpeas, kidney beans o black beans, white beans. Marami ang umiiwas sa mga to, iniisip na nakakataba ang mga to dahil sa carbohydrates. Ang iba ay kumakain lamang sa obligasyon ng hindi nauunawaan ang tunay na kapangyarihan ng mga to. Ngunit ang mga legumes ay isa sa mga pinakamalakas na pagkain na umiiral upang kontrolin ang iyong asukal. At ang reputasyon ng mga ito bilang nakakataba ay isang mito na kailangang mawala. At bakit nagpapatuloy ang mito na ito? Dahil nakikita ng mga tao ang carbohydrate sa label at ipinapalagay na tataas ang kanilang asukal tulad ng puting tinapay o pininong kanin. Ngunit ang mga legumes ay hindi simpleng carbohydrates. Ang mga to ay isang kumpletong pakete protina ng halaman, soluble fiber, insoluble fiber, resistant starch mineral. Ang kombinasyong ito ay nagbabago kung paano pinoproseso ng iyong katawan ang enerhiya.
Kapag kumain ka ng kalahating tasa ng nilutong lentils, kumukuha ka ng 9 na gramo ng protina ng halaman at 8 gramo ng fiber. Ang protina na iyon ay nagpapagana ng mga hormone ng kabusugan sa iyong bituka. Sinasabi nito sa iyong utak na sapat na ang iyong nakain at pinapabagal ng fiber ang panunaw na pumipigil sa mabilis na pagpasok ng asukal sa iyong dugo. Ang resulta ay pakiramdam mong busog ka sa loob ng ilang oras nang hindi kinakailangang kumain ng merienda sa pagitan ng mga pagkain. Hindi ito nakakataba, nakakatulong ito sa pagkontrol ng timbang. Ngunit ang kapangyarihan ng mga legumes ay higit pa sa pagkain kung saan mo kinakain ang mga ito. Dito pumapasok ang isang konsepto na nakita na natin dati sa suka, ang second meal effect. Kung kakain ka ng lentils o chickpeas sa iyong tanghalian, hindi lamang mo pinapabuti ang iyong asukal sa pagkain na iyon, inihahanda mo rin ang iyong katawan upang mas mahusay na pangasiwaan ang carbohydrates ng iyong hapunan pagkatapos ng ilang oras. At nangyayari ito kahit na hindi kasama sa iyong hapunan ang mga legumes. At paano to posible? Ang sagot ay nasa iyong bituka microbiota. Ang mga bilyon-bilyong bakterya na naninirahan sa iyong bituka, ang mga legumes ay may resistant starch at fibers na hindi masira ng iyong digestive enzymes. Ang mga compounds na ito ay dumarating ng buo sa iyong colon kung saan pinapaburo sila ng iyong bakterya. At mula sa fermentation na to ay nabubuo ang mga short-chain fatty acid tulad ng butyrate na nagpapabuti sa sensitivity ng insulin sa buong iyong katawan. Binabawasan nito ang pamamaga ng bituka at nagpapadala ng mga signal sa iyong atay at mga kalamnan upang mas mahusay na pangasiwaan ang glucose sa mga sumusunod na oras. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang pagkain na may legumes sa tanghali ay maaring magpababa ng pagtaas ng asukal sa iyong hapunan. Ngayon, alam natin na ang mga regular na kumakain ng legumes ay may mas mahusay na pangmatagalang glycemic control. Mas mababang antas ng glycosylated hemoglobin ang marker na nagpapakita ng iyong average na asukal sa nakaraang 3 buwan. At mas mababang panganib na magkaroon ng type 2 diabetes. At nangyayari ito hindi sa kabila ng kanilang carbohydrates, kundi salamat sa kanilang kombinasyon ng nutrients. Ngayon, dumating ang practical na bahagi. Kung gusto mong samantalahin ang epektong ito, kumain ng isang bahagi ng legumes sa iyong tanghalian, kalahating tasa ng nilutong lentils, chickpeas o beans. Maaari mong idagdag ang mga ito sa isang salad, gawin itong nilaga kasama ng mga gulay, o durugin ang mga to kasama ng mga pampalasa para sa isang cream. At kung hindi ka kumakain ng legumes dahil nagpapalaki sila sa iyo simulan sa isang 4 na tasa sa unang linggo, kailangan ng iyong microbiota na umangkop. Pagkatapos ng 2 o 3 linggo, mas maganda ang pagtanggap ng iyong bituka sa fibers at bumababa ang pamamaga. Ang pagluluto sa mga ito na may piraso ng kombu seaweed o bay leaf ay nakakatulong din na mabawasan ang gas. Ang isa pang estratehiya ay ibabad ang mga ito sa magdamag bago lutuin, itapon ang pinagbabaran at lutuin ang mga ito sa sariwang tubig. Inaalis ng prosesong ito ang bahagi ng oligosaccharides na nagdudulot ng gas nang hindi nawawala ang mga benepisyo para sa iyong asukal. Nagbibigay din ng mga legumes ng magnesium, zinc at iron, 3 mineral na lumalaban sa insulin resistance. Ang kalahating tasa ng chickpeas ay nagbibigay sa iyo ng halos 1/4 ng pang-araw-araw na magnesium na kailangan mo. Nakakatulong ang mineral na to sa iyong mga cell na buksan ang kanilang insulin receptors. Kung wala ito, dobleng trabaho ang ginagawa ng iyong insulin upang makamit ang kalahati ng epekto. Sa katunayan, kung kailangan mong pumili ng isang pagkain upang mapabuti ang iyong pangmatagalang glycemic control, ang mga legumes ay nasa podium. Ang mga ito ay mura, versatile, nakakabusog at gumagana pareho
sa kasalukuyan at sa malapit na hinaharap ng iyong metabolismo. Ngunit lahat ng mga tool na ito, ang suka, ang mga herbal teas, ang silon, cinnamon, ang mga buto, ang mga legumes, ay mga estratehiya ng suporta. Ngayon ay babalik tayo sa pulbos na nabanggit ko sa simula, ang pinatunayan ng agham bilang isa sa pinakamalakas upang kontrolin ang iyong asukal, at ang bida ay ang psyllium. Ang psyllium ay nagmula sa balat ng isang buto na tinatawag na plantagoa, isang halaman na tumutubo sa India at Pakistan. Sa loob ng maraming siglo, ginamit ito ng Ayurvedic medicine para sa mga problema sa bituka. Ngayon, pinatunayan ng Western science na ito ay isa sa mga pinaka-epektibong fibers para sa pagkontrol ng parehong pagdumi at blood sugar. At ang mekanismo ng pagkilos nito ay simplo ngunit malakas. Kapag hinalo mo ang isang kutsara ng psyllium powder sa tubig, may mangyayari agad. Nabubuo ang isang makapal, malagkit, halos mala-gelatin na gel. Ang gel na to ay hindi isang side effect. Ito ang superpower nito. Kapag ininom mo ang gel na to sa pagitan ng 20 at 30 minuto bago kumain ng malapot na likido na yon, ay umaabot sa iyong tiyan at maliit na bituka bago ang mga pagkain. Kumakalat ito sa mga dingding. At kapag pagkatapos ay kinain mo ang iyong kanin, pasta, tinapay, ang carbohydrates mula sa mga pagkaing iyon, ay nakakatagpo ng mala-gelatin na matrix na naroon na naghihintay sa kanila. At ano ang ginagawa na ito? Literal nitong kinukuha ang mga molekula ng asukal, binabalutan ang mga ito, pinipigilan ang mga ito, at lubhang pinababagal ang bilis ng pagsipsip ng iyong bituka sa mga ito. Sa halip na isang agos ng glucose na biglang pumapasok sa iyong dugo, meron kang mabagal at tuloy-tuloy na patak sa loob ng ilang oras. Hindi kailangan maglabas ng malaking dosis ng insulin ang iyong pancreas. Mas mahusay na tumutugon ang iyong mga cell at ang iyong asukal ay nananatili sa normal na saklaw. Higit pa rito, ang mga clinical trials na may psyllium ay nagpapakita ng mga resulta na kakaunting pagkain ang makakatumbas. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa mga taong may type 2 diabetes na ang pag-inom ng psyllium bago kumain ay nagpapababa ng pagtaas ng glucose pagkatapos kumain ng 20 hanggang 30%, ngunit ang epekto ay hindi limitado sa panandalian. Kapag regular na kinakain sa loob ng ilang buwan, pinapabuti din ng psyllium ang glycosylated hemoglobin, ang marker na nagpapakita ng average mong asukal sa nakaraang 3 buwan. Ngunit ang psyllium ay hindi lamang gumagana sa iyong asukal. Pinapababa din nito ang iyong LDL cholesterol, ang bumubuo sa iyong mga arterya. Ang parehong gel na sumisipsip ng asukal ay sumisipsip din ng mga bile salt na puno ng cholesterol sa iyong bituka. Inaalis ng iyong katawan ang mga ito. Sa halip na muling sipsipin at upang bumawi, kailangan kumuha ng mas maraming cholesterol ang iyong atay mula sa iyong dugo upang gumawa ng mga bagong bile salt. Kaya ang resulta ay mas kaunting circulating cholesterol, mas mababang panganib sa cardiovascular. Dahil sa mga kadahilanang ito, isinasama ito ng mga clinical guides sa iba't ibang bansa bilang first choice fiber sa konteksto ng diabetes, pre-diabetes at metabolic syndrome. Hindi ito isang alternatibo o marginal na supplement. Ito ay isang napatunayan at sinusuportahang tool, ngunit ngayon ay dumating ang twist na maaaring magpabago sa kaalyado na ito sa isang tunay na panganib kung hindi mo to gagamitin ng maayos. At ang puntong ito ay hindi mapag-uusapan. Ang psyllium ay may napakalaking kakayahan na sumipsip ng mga likido. Ang isang kutsara ng pulbos ay maaaring sumipsip ng hanggang 10 beses ng sarili nitong bigat sa tubig. Ito mismo ang gusto natin kapag hinahalo to sa isang baso at bumubuo ng gel.
Ngunit kung inumin mo to ng tuyo o may napakakaunting tubig o kung dehydrated ang iyong katawan, ang parehong katangian na ito ay babalik ta rin laban sa iyo. Kapag ang tuyong psyllium ay umabot sa iyong esophagus o tiyan nang walang sapat na likido, nagsisimula itong sumipsip ng kahalumigmigan na naroroon. Namamaga to, lumalaki at sa halip na bumuo ng isang likidong gel na dumudula sa iyong digestive tract, bumubuo ito ng isang makapal malagkit na masa na mahirap ilipat. Sa matinding kaso, ang masang ito ay maaaring magdulot ng intestinal obstruction. Hindi ito isang pagmamalabis o isang bihira na epekto. Ito ay isang tunay na panganib. Kaya paano mo ito gagamitin? Nang ligtas, narito ang mga ginintuang patakaran at bawat isa ay mandatoryo. Panuntunan isa, huwag kailanman uminom ng tuyong psyllium o sa kapsula ng walang isang buong baso ng tubig. Ang isang buong baso ay hindi bababa sa 250 mililitro. Panuntunan dalawa, haluin ang pulbo sa tubig at inumin agad ang halo bago ito masyadong lumapot. Kung maghihintay ka ng higit sa 1 minuto, magiging mahirap itong lunukin. Panuntunan 3, pagkatapos inumin ng halo, uminom ng isa pang baso ng tubig. Panuntunan 4, magsimula sa mababang dosis. 1 kutsarita sa unang linggo. Kung mahusay itong kinaya ng iyong katawan, maaari mong taasan ito sa 1 kutsara. Kung umiinom ka rin ng gamot para sa diabetes, lalo na insulin o sulfonylureas, ipinapayong kumonsulta muna bago magdagdag ng psyllium dahil maaari nitong masyadong mapalakas ang epekto ng mga gamot na ito. At kailan mo ito iinumin? Sa pagitan ng 20 at 30 minuto bago ang iyong pangunahing pagkain, ang karaniwang may pinakamaraming carbohydrates. Ang oras na ito ay nagbibigay daan sa gel na mabuo at kumalat sa iyong digestive system. Sa kabuuan, lahat ng mga tool na ito, ang suka, ang mga herbal teas, ang Ceylon cinnamon, ang mga buto, ang mga legumes, ang psyllium, ay nasa iyong abot, hindi mahal, hindi nangangailangan ng reseta ng doktor, ngunit ang kanilang pagiging epektibo ay hindi lamang nasa pagkain mismo, kundi sa kaalaman kung paano, kailan at bakit gagamitin ng mga ito. Gumagana ang suka kung inumin mo ito kasama ng hapunan, hindi sa walang laman na tiyan. Protektado ka ng kanela kung pipiliin mo ang Ceylon, hindi ang Cassia. Nakakatulong ang psyllium kung sasamahan mo to ng maraming tubig, hindi kung inumin mo tong tuyo. Ang bawat pagbabago, bawat babala na nakita natin ay kasing halaga ng mga benepisyo. Ang kontrol ng iyong asukal ay nakasalalay sa maraming salik, ngunit ang kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa iyong kalusugan araw-araw. Maraming salamat sa lahat. Kung nakatulong ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe sa channel ng Dr. Luis Fernando Garcia para sa higit pang tips sa kalusugan.